Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga, nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyenan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga may demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinahanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Ano po kaya ang rason kung bakit po tayo gumagawa ng mga bagay-bagay? Ano po ang rason kung bakit po tayo gumagawa ng kabutihan? Alam niyo po, ang sinasabi po ng mga tao sa buhay, kung gusto mo magkamit ng matataas, posisyon o bagay, o kung ano man, kung gusto mo maging kilala, kung gusto mong maging maayos ang iyong buhay, kailangan mong magpakitang tao. Kailangan mo maging magpakabibo sa harap ng ibang tao. Kasi kung yun ang nakikita, maraming lalapit, magmumukha kang kaaya-aya, mukhang magiging ikaw ay masayahin, kaya maraming tao ang lalapit sa iyo. Kung gusto mong makamit ang mga iba't ibang bagay sa buhay, kailangan mong magpakitang gilas. Sapagkat sa pagpapakitang gilas, doon masasabi ng ibang tao na, katiwa-tiwala itong taong ito, kaya bibigyan pa ng iba pang mga responsibilidad. Katiwa-tiwala itong taong ito sapagkat napakabuti ang kanyang mga ginagawa. Ito ba talaga ang rason kung bakit tayo gumagawa ng kabutihan? Kung bakit tayo tumutulong? Kung bakit ba tayo nais natin na
ibigay ang ating oras at talento para sa iba't ibang bagay? Ito ba ay para sa makita o mapaskil ang ating mga muka sa iba't ibang lugar para laging ipaalala sa mga tao, uy, ako ang gumawa nito, akong naggumawa ng ganyan, sa akin galing ito. Ilalagay yung mga pangalan natin sa iba't ibang lugar para ipaalala sa mga tao, ito yung naiambag ko. Huwag na huwag niyong kalimutan. Ito ba talaga ang rason ng ating pagkilos, paggawa, at lalong paggawa ng mabuti sa ating buhay? Sa ating mabuting balita ngayong araw na ito, patuloy po natin pinagninilayan ang tema ng mga pagbasa natin nitong linggo tungkol sa pagpapakumbaba ni Jesus. Sa ginagawang pinapakita ni Jesus sa kanyang halimbawa kung paano ba tayo dapat magpakumbaba, kung paano ba tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Si Jesus, hindi niya ninais na siya ay makilala sapagkat dahil sa mga ginagawa niyang mga milagro, pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapaalis ng mga demonyo, para lamang siya ay makilala sa lahat ng lugar. Pero sa mga ginagawa na pagpapagaling ni Jesus, pinapaglaganap niya ang mabuting balita na lahat ng tao ay nais ng Panginoon maligtas. Na lahat ng tao nais ng Panginoon ay gumaling. Hindi ito nakatuon sa mga ginagawa ni Jesus lamang. Hindi ito naka-focus doon sapagkat mas malaki pa ang katotohanan na naroroon. Hindi nilalagay ni Jesus sa kanyang sarili ang atensyon. Hindi siya gumagawa ng bagay, ng mga milagro, ng mga mabubuting bagay para mapansin ng mga tao. Kaya nga sa pagpapagaling niya, siya ay lumalayo upang magpasalamat sa Diyos, sa kanyang Ama, magpasalamat sa lahat ng bagay, pagnilayan ang mga bagay-bagay, sapagkat hindi niya nais na mapako ang mga tao doon sa mga nagawa na milagro lamang. Gusto makita ni Jesus, ni Jesus na makita ng mga tao kung ano yung mas malalim na halaga sa mga bagay-bagay. Bakit gumagawa ng mga milagro at mga mabubuting bagay? Kasi narinig din natin, gusto ng mga tao na wag na sana umalis si Jesus kasi nakita nga nila na gumagawa siya ng mga milagro. Wag na po kayong umalis. Dito na lang po kayo. Hindi siya pinapaalis ng mga tao sapagkat namangha sila sa lahat ng mga ginawa ni Jesus. Pero gaano kaya nila natanim sa kanilang mga puso kung bakit nandoon si Jesus? At ang mensahe ni Jesus para sa kanilang lahat ay hindi lamang nakalaan para sa mga iilan, sa mga nakaupo sa atin dito sa loob ng simbahan, pero yung paggawa ni Jesus ng kabutihan ay alang-alang na ipaalam sa lahat ang mabuting balita. Dito sa loob, sa labas, sa lahat ng ating makakasama sa buhay. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, sa ating pagpapakumbaba, in our humility, we should always remember, it is not about thinking less of ourselves, babaan ang tingin sa ating sarili, pero the humility of Jesus is thinking of yourself less. Not about thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Mga minamahal kong kapatid, sana
sa pagpatuloy ng ating araw-araw na buhay, sa ating kilos, sa ating mga iniisip, sa ating mga pananalita. Naway wag sana lumaki ang ating mga ulo kapag tayo ay hinahanap, pinupuri ng mga iba't ibang tao. Pero tanggapin natin ito bilang regalo mula sa Panginoon na may buong pagpapakumbaba na lahat ng bagay na ito ay nanggaling sa Kanya upang ipalaganap ang mabuting balita na siya ay maawain at mapagmahal. Amen.